Miss Universe Headshot Challenge inalabas na ng Miss Universe Philippines. Hello, Cruellas! Mabuhay! This is Gaysel Ortega and welcome back to my YouTube channel. Hello! Kamusta po kayong lahat? Good morning, good afternoon, good evening. Anong mga oras kayo nanonood sa akin ngayon? Maraming pong salamat. Sa mga bago ko dyan subscriber, returning viewers, thank you so much sa suporta. Sa mga hindi pa po dyan nakasubscribe, please subscribe my YouTube channel, Gaysel Ortega, Cruella and Pageantry, and click the notification bell below para updated kayo when it comes na maglabas ako ng aking mga video. Hey! Eto na nga, naglabas na ang Miss Universe Philippines ng mga headshot photos ng mga girls na official candidates sa Miss Universe Philippines. So, iniisa-isa ko lahat, tiningnan ko ang mga detalye at talagang magaganda ang mga girls natin for today's video. Kanya lang, parang nung press presentation kasi, iba yung mukha tapos iba yung dito. Parang naloka ako ng bonggang-bongga. Pero lahat silang mga girls ay magaganda. Pero namili lang talaga ako ng top 10. Kung sino ang nakapasok sa top 10 ko, abangan na lang ninyo yan ng bonggang-bongga. So, ang ayaw ko sa headshot challenge remind, ako lang to. Baka naman, iba naman yung sa inyo, ako lang to. Ang ayaw ko sa headshot photos ay yung may mga pakamay, may pang ganon, may mga pag-ganon. Basta ayoko ng mga kamay sa headshot. Gusto ko yung just hair and face. Di ba? Nakakaloka. Di ba? Trip ko lang yun. Trip ko to, kaya ako maglalabas ng top 10. So ayoko talaga ng mga ganyan, mga pag-ganyan, mga pag-ganon. Basta ayoko ng mga part ng hindi kasama sa head. Head nga, di ba? Head photo, headshot photo, o di ba? So next, ayoko rin yung magkakaibang, hindi magkasundo yung makeup. Yung iba dito, iba dito, iba dito. Parang tapos hindi complement sa kulay ng buhok. Parang hindi magkakasundo. Parang sobrang ganda, ang ganda-ganda, tapos parang hindi magkasundo ng makeup pag tinitigan mo ng bonggang-bongga. Ayoko rin, ang daming ayaw, di ba? Ayoko rin ng sobrang filtered or Photoshop. Di ba? Mas maganda yung fresh lang, yung hindi masyadong plakado. Nakakaloka kasi yung plakado. Hindi mo alam kung siya na ba yun o siya ba yun o baka nag-iba na ang tingin ko o baka may mali lang sa mata ko. Ayoko nang masyadong over-filtered and Photoshop. Then, ayoko nang puro buhok at konti ang mukha. Malaking buhok, konti ang mukha. Alam naman ninyo siguro yun, di ba? Naiintindihan naman siguro ninyo ako. Ayoko talaga ng gano'n na puro buhok na lang yung nakikita ko. Tapos mas malaki pa yung parte ng buhok kaysa sa mukha. Tapos eto na lang yung lumalabas. Ganun. Ayoko ng gano'n. Next, ayoko ng mga warm or dark. Dark ang dating ng photos. Kahit na sobrang ganda mo dyan, pero parang dark and warm yung dating ng photos. Medyo off ako dyan sa headshot. Kasi face yung tinitingnan dito. Dapat kailangan hindi ka ma-distract sa mga kung anong bagay-bagay dyan sa paligid mo. Isa pa sa ayaw ko. Ayaw ko ng mga accessories na mas pansinin pa. Yung mga accessories kaysa sa mukha. Yung ang laki-laki ng necklace, ang laki-laki ng hikaw. Yung mas napapansin pa yung mga jewelries kaysa doon sa mukha. Ayun yung aking medyo off ako or mga hindi ko bet masyado yon. So, wag na kayong mag-expect na may matitira. Charot! Siyempre, meron akong top 10 dito sa Miss Universe Philippines headshot photos. My number 10 sa aking listahan, it's Bago City. Yeah, si Bago City. Kyla Jane Osison. O, di ba? Di ba? Alam mo, gusto ko yung hair, ang plakado. Gusto ko yung hair, makeup. Parang nag-coordinate lang sa buong mukha. Lipstick, eyebrow, eyeliner, whatsoever, blush on, whatsoever, pa-contour. Ayoko lang ng masyadong smile. Yung to the highest level yung smile. But still, maganda, pasok sa banga, pak na pak, bam na bam. Number 10 sa aking listahan, Bago City, si Kayla. I love her.
Next, number 9 sa aking listahan, Summer Island. 'Di ba? Si Catherine Dacanay, Catherine Dacanay. Ang ganda ng pagkakulot-kulot ng kanyang hair. Ang ganda, ang bongga ng pagkagawa. I like the eyebrows. Eyebrows ba tawag dito? Everything sa makeup niya, ang ganda niya. Super beautiful. Talagang, wow, Summer Island is giving. Ang ganda ng kanyang headshot photos. Isa sa mga nagustuhan ko talaga, oh my God, ng bonggang-bongga. Malinis tingnan ang kanyang photo. Next, number 8 sa aking listahan, Malay Aklan. Di ba? Taylor De Luna, ang ganda ng buhok niya dyan. Kumbaga, bukod sa maganda ang mukha at maganda ang makeup, yung buhok niya, konti lang yung space na kinuha pero nag-shine bright like a diamond. Di ba ang ganda? Nakadagdag doon sa sofistikadang mukha niya. Wala lang, malinis lang din yung makeup. Walang masyadong makulay na buhay sa ginisang gulay ang mga mukha. Talagang look fresh lang siya. Ang ganda ng hair. Basta ang ganda. Ang hirap ng ganitong pose ha. Actually, mahirap to. Depende lang to kung flexible yung liig mo. Ang hirap yung natakat-alikod ka tapos buong mukha mo ilalabas mo. Amazing. I love it. Malay Aklan. My number 7 sa aking listahan, Eloisa Haud. Love it. Ng Laguna. Gusto ko na ganito ang styling niya. Ang ganda-ganda niya talaga tingnan. Diyos ang lola mo. Gusto ko yung hair, plakado, yung earrings, hindi masyadong papansin. Tapos yung well-coordinated lang. Ang mga makeup at walang masyadong nag-shine na kulay. Gusto ko yun. Tapos ganda din yung kulay ng skin, pantay sa mukha at sa katawan. Amazing. I love it. Laguna, Eloisa Haud. Next, number 6 sa aking listahan, Miss Universe Philippines, Cebu City, Gabby Carballo. I love the makeup and everything. I love the hikaw din. Basta gusto ko yung makeup, gusto ko yung pose. Medyo messy ang hair, but parang effects lang para sa akin. Pero messy talaga yung hair niya. Hindi plakado kagaya ng iba, but one of the best photos dito sa headshot photos nila sa Miss Universe Philippines. Number 6 siya sa aking listahan. I love her. Ang ganda niya. Ang ganda na lalo dito. Gusto ko ng eye color, gusto ng kung anong nilagay dyan sa mukha niya, gustong gusto ko. Next, papasok na tayo guys dito sa aking top 5. May number 5 sa aking listahan, Teresita Sen Marquez or Winwin Marquez. Muntinlupa. Ganda ng kulay niya, bronze. Ganito ang itsura niya in person. Although, nandun na siya sa medyo matanda na siya ng 35, something like that. Pero mukha siya dito 30. Nakakaloka. Gusto ko yung parehas yung kulay ng face at saka ng body. Kumbaga, walang masyadong hindi maganda ang mula hanggang shoulder. Ang ganda. Bongga yung ganito. Gusto ko yung para siyang model ng buhok. Hindi masyadong malaki yung buhok but the face is giving striking beauty. I love it. Winwin Marquez, may number 5 sa aking listahan. May monitor kasi ako guys, di ba? Pero nakikita naman niyo dyan. Number 4 sa aking listahan, Maiko Evarde. Oh my God. Simplicity, amazing. Ganda ng makeup, wala kang masyadong makikita ng eksena. Ang ganda lang talaga niya. Ano ba yun? Bronze. Bronze din yung at saka maganda yung sabi ko sa inyo. Walang masyadong palabok, ang hair straight lang, simple lang, tapos ganyang makeup. I love it. Diba? Maganda pa ganyan-ganyan, simplihan lang. Walang masyadong pa ganun-ganun. Gumagano-ganon. Ayoko talaga ng ganon. Naiirita ako tumingin. Hindi maganda naman yung mga picture nila. Kaya lang naiirita ako sa kamay.
Siyempre, di ba, headshot, di ba, i-focus natin sa head and hair, o di ba? O kaya liig, o ganyan. Bigyan mo variety, shoulders, o pa side view, or whatsoever. Huwag mong lagyan ng kamay. Naiirita talaga ako. O, ayun. So, number 4 sa aking listahan, Maiko Ebarde ng bonggang-bongga, di ba? Beautiful yung lola mo. Pinay na Pinay, Igorota, I love it. Next, number 3 sa aking listahan. Love it. Ang ganda niya dito. Tyra Goldman ng Bohol. I love her. Hindi masyadong maano ang eksena. Maganda talaga. Gusto ko yung... Alam mo kasi, si Tyra Goldman, guys, is a very sweet girl. Pero dito, very fierce. I love it. Parang naiba naman yung ano. Parang wow. Kakaiba. Iba yung ano ba tawag doon. Nung press presentation, nakitaan mo siya ng sweet girl. Tapos dito, I love it. Fierce. Gusto ko yung picture na to. Nag-rumble nga yung utak ko. Ina number 1 ko ba to? Ina number 2? Ina number 3? Kasi parang yung top 3 ko ay parang amazing ang photos na ipinasa sa Miss Universe Philippines. Kaya Tyra Goldman sa aking number 3. May number 2 sa aking listahan. Baguio City, Gwendolyn Soriano. Tingnan nyo naman, guys. Nakakaloka. The face is giving. Ang ganda-ganda niya talaga. Kahit na yung hair niya medyo big hair, at least nasa focus pa rin natin yung mukha. Amazing. Tapos dito ang part. Alam mo yun, yung walang makikita mo, isusumo baga. Wala kang makita makapatsi-patsi or whatsoever. Depende. Kasi nilagyan talaga ng bongga eksena yung dito at saka parehas ang kulay. Tapos walang masyadong pansinin sa kulay ng mukha kasi amazing, di ba? Tapos bumagay pa doon sa black na hair niya or ano ba tong kulay na buhok niya. Ganda. Ang ganda talaga. Amazing talaga ng bonggang-bongga. Baguio, Gwendolyn Soriano, number 2 ka sa aking listahan. And may number 1 sa aking listahan, Maria Atisa Manalo. My gosh, super fresh. Ito ang gusto kong makitang Atisa last year na hinahanap ko. Ito yun eh. Ito yung nakikita. Ito yung Atisa na real, authentic. Ito yun. Ayoko nang pinapaitim siya or pinapatan siya. Maputi kasi siya tapos ginagawa ng paraan para magtan, para maging fierce. No, dapat yung simpleng Atisa, konting haplas lang ng makeup pwede na kasi maganda na siya mismo kahit walang makeup. Pa-sweet lang, fresh, relax. Relax ang mukha, masaya lang. Tingnan mo, 'di ba? Ang lakas ng dating ng ganitong photos. Talagang malalove mo talaga ng bonggang-bongga. That's why si Maria Atisa Manalo ng Quezon Province ang aking number 1. Never siya nag-number 1 last year sa akin dahil sa mga pa-challenge niya. Ngayon, nag-number 1 sa photos pa lang na to. Headshot photos. Amazing talaga ng bonggang-bongga Maria Atisa Manalo. At again guys ayun. Ang aking number 10, Baguio City. Next, Samar. Number 8, Taylor De Luna ng Malay Aklan. Number 7, Eloisa Haud ng Laguna. Number 6, Gabby Carvalho ng Cebu City. Number 5, Winwin Marquez ng Muntinlupa. Number 4, Benguet, Michael Ebardi ng Benguet. Ayan. Number 3, Tyra Goldman ng Bohol. Number 2, Gwendolyn Soriano ng Baguio. And number 1, Maria Atisa Manalo ng Quezon Province. Guys ang inuulit ko, yung headshot na to ay challenge po ito. At itong challenge na ito ay mga team or yung bawat kandidata ang magpapasa sa Miss Universe Philippines ng mga headshot photos nila. So, kaya magkakaiba dito yung lightings, magkakaiba yung background, pero binigyan lang siguro sila ng ano ba tawag dito? Kung ano yung background, kung anong eksena. Basta, challenge po ito hindi po ito photoshoot ng Miss Universe Philippines Organization. Challenge po do para kung paano nila ipakita yung sarili nila sa madla bilang paunang bungad ng mga picture nila sa Miss Universe Philippines. Actually, masaya ito ng mga ganito. Maraming maghahanash na
ano ba naman yan? Ano ba tawag doon? Dapat pagka-isang ilaw, dapat isang background, dapat ganyan, ganyan. Pero natutuwa ako dito kasi dito mo matitest kung gaano talaga kabog ang team ng bawat kandidata na challenge na makikita mo talaga na ano. Pero nandun tayo na kawawa naman yung ibang kandidata na walang masyadong makinarya, walang masyadong makeup artist, walang masyadong bonggang team. Doon naman, so pag gusto mong sumali sa Miss Universe Philippines at gusto mong manalo, dapat ibigay mo yung the best mo. Wag na nating i-bash yung mga girl, wag na nating kutyain or whatsoever. Basta ito lang yung aking top 10. Sinabi ko na kanina kung ano yung mga ayaw ko na nakikita sa headshot photo. So, sana ay nagkakaintindihan tayo at respetuhan lang po ng kagustuhan. Kasi kung may gusto kayo, ilatag ninyo dyan kung sino yung top 10 ninyo. Kung may violent reaction kayo sa mga sinasabi ko, ilatag din ninyo dyan sa comment section. Kung may mga views and opinion kayo na hindi ko na isama dito, ilatag din ninyo dyan sa comment section. Willing po akong basahin lahat yan ng bonggang-bongga. There you go, guys. Maraming salamat. This has been Gazel Ortega again. And thank you so much sa lahat ng suporta. Paalam!